Mapagpala pong umaga po sa ating lahat. Sumainyo nawa po ang biyaya at kapayapaan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. At muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. At sa umaga pong ito, ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sa kung anong meron ka, ibahagi mo. Yun po ang pinakamahalaga eh. Yung nasa sayo na, yun ang importanteng ibahagi mo. Tatlo pong bagay ang pag-aaralan po natin patungkol po sa salita ng Diyos. Kaya po ito po isa-isayin po natin po sa umaga pong ito. Ito po ang una. Ito po ang ating po palang teksto. Kaya po ito po sabi niya po, kaya sinabi sa kanya ni Pedro, pilak o ginto wala ko, ngunit ang nasa akin ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. Alin po ang binigay ni Pedro? Yung pong pinakamahalagang nasa kanya. Ano po yung pinakamahalagang nasa kanya? Si Jesucristo. Yung pong malagang ibibigay po natin na sa bawat taong nangangailangan. Kung tayo man po ay nakakapagbigay ng mga bagay na pangangailangan nila ng tao, pero mas kailangan na ibigay natin si Jesucristo, tulad po ng ginawa po ni Pedro patungkol sa sa lumpo po na ibinigay niya sa kanya yung napakahalaga na kailangan niya na si Jesucristo. Ganun po. Kaya po sabi ko po sa inyo, tatlong bagay po ang share ko po ngayon. Ang una po, ito po. Unang nagbigay ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, awa at tabag, ibinigay niya ang kanyang anak. Yun po, una pong nagbigay o nag-share ang Diyos. Alin pong ibinigay niya? Yung kanyang kaisa-isang anak na ibinigay niya sa bawat tao upang magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po sabi niya sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po, nandun yung pag-ibig ng Diyos, kaya naibigay niya yung pag-ibig niya sa tao at yung abag ng tao, kaya naibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan o magkaroon po ng relasyon sa Diyos. Yun po ang sabi po ng Biblia. At sa susunod pong talata, ito po sa 17 po, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak upang atulan ang sanglibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Yun po layunin niya. Hindi atulan ng sanglibutan, kung hindi parusahan ng sanglibutan, kung hindi iligtas ka sa kapamakan sa lahat ng mangyayari. Yun ang layunin ng Diyos. Kaya nga sabi niya po dito sa John chapter 10 verse 10, sabi niya, ang magnanakaw ay pumarito upang magnakaw, pumatay at manira. Ngunit naparito ako upang magkaroon sila ng buhay at lubos na kasaganan. Yun na layunin ng Diyos. Yung magnanakaw pumarito upang magnakaw, magsira. Pero ang sabi niya, pumarito siya upang magkaroon tayo ng buhay at lubos na kasaganan. Yun ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa pag-ibig at tabag niya. Ito pa susunod. Pangalawa po, hanapin natin ang Diyos. Maghanap sa Diyos. Kailangan hanap natin ang Diyos. Bakit? Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Kung walang Diyos, paano tayo? Di ba? Kaya nga sabi niya, sa Lucas chapter 12 verse 31, ang sabi niya, ngunit hanapin mo muna
Ngunit hanapin muna ninyo ang aking kaharian at ang mga bagay na ito'y itadagdag ko. Tingnan nyo ha. Pag nahanap natin ang kaharian ng Diyos at nakapasok tayo doon sa kaharian ng Diyos, ano sabi niya? Lahat ng bagay na pangangailangan natin, ipagkakaloob niya. Diba? Hindi lamang po makita natin ang kaharian ng Diyos o malaman natin, kailangan po makapasok tayo. Paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ito po sabi, susunod na talata. Sa John chapter 14 verse 15, sabi niya po, sumagot si Jesus, ako ang dahan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makakaparoon sa mga kung hindi sa pamagitan ko. Yun po, yun po sabi niya. Sino ang daan patungo sa kaharian ng Diyos? Si Jesucristo at wala nang iba. Hindi ka makakaparoon sa mahali niya kung hindi kay Jesucristo. Kailangan ka dumaan ka kay Jesucristo. Anong gagawin mo? Kailangan natin sa buhay natin si Jesucristo. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Kailangan makita natin o mahanap natin ang kaharian ng Diyos at makapasok tayo dun sa kanyang kaharian ng Diyos. Pagka nakapasok tayo, nandun ang proteksyon natin. Di ba? Tingnan natin po, yung ibang party po na sinasabi dito, nagbigay ng talingaga ang Panginoon dito sa mga taong naghahanap ng kanilang sarili o mga bagay na inahanap nila yung ganap o yung kasiyahan. Pero may kapahamakan pala ito. Tingnan po natin sa susunod na talata. Sa Lucas chapter 12 verse 16, ito po, medyo mababa po ito. Sabi niya, isa-isayin po natin. Pagkatapos sinabi niya ang talingaga dito, ang bukirin ng isang mayaman na gani na sagana. Ito po'y talingaga, meron siyang gustong ipakita. Kaya nga po nagbigay siya ng talingaga, isang mayaman daw, na may bukirin at nagani siya ng sagana. Yun po ay pinapakita niya. Sumunod na talata. Sinabi niya sa kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang, kausap niya ang kanyang sarili. Ano kaya ang gagawin ko? Wala akong sapat na paglalagyan ng aking yan. Yun ang naisip niya. Wala siya sapat sa bagatwid. Sagana ang kanyang ani. May kulang ng paglalagyan niya. Kaya nga sinabi niya sa sunod na talata. Kaya sinabi niya, ganito ang gagawin ko. Gigibayin ko ang aking kamalik at magtatayo ako ng malaki at doon ko ilalagay ang aking iba't ibang ari-arian. Ano sabi niya? Gigibayin niya yung mga kamalig niya at magtatayo siya ng pinakamalaki sa makatid. Marami siyang paghahari o mga sagana. Kompleto. Kaya nga sabi niya, gigibay niya at pagkakaisa na niya at doon niya ilalagay ang lahat ng kanyang paghahari. O kung ano man pangangailangan niya, doon niya hanapin. Kaya susunod na talata. Sa 19 na sabi niya, at sinabing ko sa aking sarili, sinabi niya sa kanyang sarili, marami na akong tinipon na mabubuting bagay para sa maraming tao. Sinabi niya sa kanyang sarili, marami na daw siyang tinipon na mabubuting bagay sa mga tao, sa makatid. Meron siyang mga bagay na ginawa sa mga taong mabubuti. Yan sabi niya, magpapakasaya na lang ako sa buhay ko. Kumain, uminom, at magpapakasaya. Yun ang ano niya. Ang ano niya, magpapakasaya na lang siya. Uminom at kumain at magpapakasaya na lang siya. Yun ang sinabi niya sa kanyang sarili. Ito naman ang sagot ng Panginoon. Sa 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ito sinabi ng Diyos, ikaw na nga sa gabing ito, ingin ko ang iyong buhay mo. Sino ngayon ang makikinhabang sa iyong inianda mo para sa iyong sarili? Ang sabi niya, ngayon, gabing ito, kukunin ko na ang buhay mo. Sa manginanda mo sa iyong buhay, sino ang iyong magmamana? Sino na lang sino magmamana? Sa makatid, yung lahat ng bagay na pilano niya sa kanyang buhay, na magiinom na lamang, magkakain na lamang, o magpapakasaya na lamang siya, hindi nangyari sa kanya. Dahil kasi
nawala siya. Yun ang pinakamahirap. Pagka nawala ka sa Panginoon, yun ang pinakamahirap. Kaya kailangan mo, ang isang kailangan mo natin sa buhay natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin sa buhay natin. Kaya po sinabi niya, susunod na talata, ito po, sabi niya, sa Lucas chapter 12, ay sa Lucas chapter 12 verse 21, ito ang mangyayari sa sino man nag-iipon ng mga bagay para sa kanyang sarili, unit duka man sa paningin ng Diyos. Ito sinasabi niya, yung mga nag-iipon man sa kanyang sarili, unit duka man sa paningin, ito sabi niya, ito mangyayari. Ito sinabi niya sa susunod na talata pa. Sa Colossus chapter 3 verse 2, sabi niya, ito ninyo yung isipan sa mga bagay na nasa langit at wag bagay na nasa wag sa mga bagay na nasa lupa. Ano sabi niya? Kung ikaw, sabi niya, dapat iniisip mo yung makalangit, hindi yung mga bagay na nasa lupa. Bakit? Dahil dito sa lupa, kahit anong gawin mong ipon, kahit anong gawin mong lahat ng bagay, kahit ikaw na ang pinakamayaman, kahit ikaw na ang maiiwan mo lahat yan. Wala kang dadalhin. Wala kang dadalhin. Dadalhin mo wala. Kaya nga sabi, may kasabihan, kung ikaw ay isinilang na ubad, nawala ka. Ganon din sa pagkamatay mo, wala ka. Wala kang madadala kahit anumang bagay. Kahit yung pinlano mo lahat sa buhay mo, tulad ng isang mayaman na namlano siya sa kanyang sarili, wala siyang napakinabangan. Dahil kasi sa bigla na lang siyang kinuha ng Diyos. Sa makatwid, sa bawat isa sa atin, mamamatay po tayo. Mamamatay po tayo lahat. Wala pong maiiwan dito. Yun po. Kaya nga sabi niya, huwag ka nga mag-ipon dito sa lupa. Ang importante sa langit, mag-ipon ka ng mabubuting bagay. Magbigay ka ng mabubuting bagay. Mag-share kang mabubuting bagay. Yan ang pinaka-importante. Yun po ang pangalawa. Pangatlo po, kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin tagapagligtas natin sa sitwasyon po natin nangyayari po ngayon. Di ba? Hindi natin alam hanggang kailan ang COVID nito. Hindi natin alam hanggang kailan ito mangyayari. Dahil hanggang ngayon wala pang sapat na gamot na naibibigay sa atin. Wala pang mga bakuna o mga bagay na sa mga infeksyon na ito dumating. Pero kailangan natin tagapagligtas sa buhay natin. Kaya nga sabi niya sa Gawa chapter 4 verse 12, ang kaligtasan hindi masusumpungan kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao para sa ikaliligtas. Wala daw ibinigay na pangalan kung hindi ang pangalang Jesucristo lamang ay sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Sa makatid, si Kristo makakapagligtas sa buhay natin. Siyang makakapagligtas sa nangyayari sa atin. Diba? Sa lahat na nangyayari ngayon. Kung mawala man tayo at tinanggap natin si Kristo bilang Diyos, alam natin, nasa piling na tayo. Ito ba ang susunod na talata? Sa Efesos chapter 1 verse 22, doon nasa ilalim ni Kristo ang lahat. Nandun na daw lahat ng kay Kristo, nasa ilalim na lahat. Paghahari, kapamalaan, kapangyarihan, pamumuno, hindi lamang sa panahong ito, kung hindi sa panahong darating o sa kabilang buhay man,
sa panahon na darating, hindi lamang ngayon, sa susunod na panahon, sa panahabang panahon, siya na. Oh, siya na naghahari ngayon. Oh, siya na namamahala sa lahat ng bagay. Siya ang may kapangyarihan na mamuno sa lahat ng bagay. Oh, kanino natin dapat ipagkatiwala ang ating sarili? Kay Kristo lamang. Siya lang ang makakatulong sa buhay natin. Siya lamang at wala ng iba. Dahil nando lahat kay Kristo ang lahat ng kapamalaan at wala ng iba. Siya lang ang pinagkalooban ng Diyos na mamahala sa lahat ng bagay. Ngayon, anong dapat natin gawin? Hanapin natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin tagapagligtas. Kaya nga po, lahat na po ng bagay na ito'y sinishare po namin sa inyo upang malaman niyo po na si Kristo lamang ang makakalutas sa lahat po ng bagay sa buhay natin. Kailangan po natin ng isang tagapagligtas at ang tumong magkakapagligtas lang po sa atin. Ulitin ko po, si Kristo lamang po. Tingnan niyo, babalikan ko lang po. 3 bagay po ang ating pong pinag-aralan ngayon. Ang Diyos ang unang nagbigay upang maligtas tayo. At binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pangalawa, hanapin natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Pangatlo, kailangan natin tagapagligtas. At wala nang iba kung hindi ang tagapagligtas natin, si Yesu Kristo, dahil binigay na lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan sa Kanya. At siya na pong namumuno, hindi lamang po ngayon, sa darating na panahon, sa Kanya po. Ngayon po, ano po ang dapat natin gawin? Tanggapin natin po siya bilang Diyos at pailalim po tayo sa Kanyang kapangyarihan at sumunod po tayo sa Kanyang kalooban at mamuhay po tayo ayon po sa Kanya at nakapaloob po sa Kanyang salita. Ano lang po ang gagawin ng tao? Basahin po ang Kanyang salita, patungkol po ito ng Biblia, at malalaman po natin kung paano po sumunod at makikita natin. Kaya po ang sabi niya po sa Kanyang salita, ang katotohanan, siya po magpapalaya sa atin. Kung hindi pa po tayo malaya at gusto natin mapalaya, tanggapin natin po si Yesu Kristo bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay natin at sumunod po tayo sa Kanya at may pailalim po tayo sa layunin niya at kalooban niya. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, maraming po salamat sa iyong pong mga salita. Nawa po itong mga salita po sa bawat isa po sa amin, magbigay po ng buhay at unawa po sa amin ng Diyos, dahil alam po namin sa salita mo matatagpuan po namin ang totoo, at ang katotohanan po ito siya magpapalaya po sa amin. Nawa po, Panginoon, kung hindi pa po kami malaya, mapalaya po kami sa pamagitan ng iyong Diyos. Kaya tulungan po kami, Panginoon, sa oras na ito. Nawa po, Panginoon, kayo nawa po ang kumilos sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Pagpalayan mo nawa po ang bawat nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan, pangangailangan po ng espiritual, pangangailangan ng mga financial po sa kanilang buhay, Panginoon. Magkahirapan man na dumarating sa amin, mga krisis man po, Panginoon, kayo nawa po ang kumilos at manguna po. Maraming po salamat sa iyo naman po, Panginoon. Pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. At maraming po salamat sa umaga pong ito. Nawa po ang mga salitang ito ay magbigay ng kapayapaan, biyaya at pagpapala po sa bawat isa po sa atin.